Kamusta po kayong lahat? Welcome po sa aking channel. Muli gagawa po tayo ng reaction video dito po sa ating channel. Ito po ang SB19 Pablo Michaa Pass Zone live performance. Hindi ko pa po ito napapanood at napapakinggan itong kanta po na to ni Pablo. Simulan na po natin ang ating reaction video. Excited na po ako dito at clueless po tayo kung tungkol saan po itong kanta po niya na to. Ang isa pa lang po ang ating nagagawa ng reaction video sa mga kanta ni Pablo. Yung sa medyo latest na album niya yung Wolf yung A Boy Who Cried Wolf yun lang po. Ito hindi ko pa po to napapakinggan at nakikita. Ito pong live performance na to. Simulan na po natin ang ating reaction video. Let's do this. Bad Zone. Kailan nangyari to? 2025? Shoutout kay Teo Kinichi sa video po na to. Mag-subscribe po kayo sa channel niya. Ilalagay ko po sa baba ang link na kanyang video sa description para makapag-subscribe po kayo kay Teo Kinichi. Grabe, sigawan tao. Yeah. Woo! So parang ano to? Para siyang parang motivational, parang gano'n, no? Si Michaa di ba? Yung Michaa nung sa Dynamite o sa bomb gano'n, di ba? Hey. Napakaangas talaga ng mga dancer ng SB19, no? Napakaangas astigin Yun nga lang medyo doon nakapaling yung yung camera. Siguro sa iba nakapwesto si Teo Kinichi. Ano yan? Habang piglas, wait lang himayin po natin na dahil para maintindihan ko yung lyrics. Hakbang palabas sa kuna. Kumbaga lumabas ka sa kuna, parang ganun yung kuna, kumbaga sa comfort zone siguro tawag niya ron, no? Parang ganun, no? Yun po yung pagkakaunawa ko. Tapos pumiglas sa yakap ni Kuma. Either yung Kuma po pwedeng terminology kay Kuma sa Tekken, yung sa mga gamer dyan, no? Kaya si Kuma, pwede pong kasing Kuma masabi nating pumiglas sa yakap ni Kuma yung demonyo, parang ganun, no? Sa masamang elemento, parang ganun, no? Parang siguro para umalis ka dyan sa katamaran, parang ganun siguro, kasi masamang elemento yun, hindi mo masamang ugali yun, ganun, di ba? Yung yung nasa state ka ng katamaran, parang ganun, para mag-improve yung buhay mo, parang ganun. Pagkakaunawa ko lang po ito, no? At pasensya na po kung pahinto-hinto tayo dito. Ito po ay reaction and commentary channel, no? Para po mas maintindihan ko yung lyrics, kasi hindi ko pa po talaga po ito napapakinggan at napapanood, no? Gutom sa'yo humihila, ikaw na mismong kukuha. Tama yun, no? Ikaw naman talaga kukuha ng kumbaga, ikaw yung gagawa ng bagay para mawala ka sa sitwasyon na gutom ka. 'Di ba? Yung wala kang hindi nag-i-improve yung estado mo, 'di ba? Kailangan mong kumilos. 'Di ba? Ganun 'yun. 'Di ba? Tumindig at magmarcha, 'di ba? Kumbaga, gumawa ka ng paraan. 'Di ba? Para makaalis ka diyan sa sitwasyon na 'yan, no? Ganun po 'yun. Hindi ko po talaga maiwasang hindi maghimay, no? Kasi po diyan po tayo yun po yung sakit namin ng mga galing sa hip hop Alam niyo na po yung ibig sabihin. Desididong hiningay ipusta. Sindihan mo na ang Michaa. Tama 'yon, no? Kailangan mo talaga mag-grind. 'Di ba? Para ma-improve mo yung sarili mo. Tama. Ayun nga yan, tama yan, no? Yung mga sinasabi niya. Ang ganda pala nitong kantang to, no, ni Olbap, no? Parang, yun nga, kumbaga, so simula siyempre, nasa dilim ka, di ba? Nakikipagpatintero ka, kumbaga, hindi mo alam kung saan ka pupunta, hindi mo alam kung saan ka papaling, hindi mo alam kung anong magiging decision mo sa buhay. Di ba? Lahat naman tayo dumaan dyan, di ba? Mangangapa ka sa simula. No, lalo't wala ka pa talagang totally goal, di ba? Kailangan mo lang lampasan yun.
Pag nalampasan mo kasi yun, yung kung saan ka papasok, kala mo sa kaliwa ka o sa kanan ka, di ba? Pero kailangan mo talagang gawin yung nararamdaman mong para sa'yo. Di ba? Minsan talaga maliligaw ka eh. Kumbaga hindi mo alam kung para dito ka ba talaga. Di ba? Kaya nga meron mga experience, di ba? Minsan papasok tayo sa ganitong trabaho. Tapos pagtagal-tagal malalaman mo na ay hindi pala ako para dito. Kumbaga kumukuha ka lang ng experience, no? Sa journey mo na yon, di ba? Ganon. Para pagdating sa ibang larangan, alam mo na, kumbaga, ay, nadaanan ko na to eh. Di ba? Yun, nadaanan ko na to, naranasan ko na to eh. Hindi ko na to gagawin. O, hindi ko siguro deserve to. O, hindi ito yung gusto ko. Lilipat ako. Di ba? Gagawin mo yung mga bagay na gusto mo. Di ba? Maaring lumipat ka sa ibang company o sa ibang trabaho. Kahit saan karir po yan, no? Kahit po sa tulad dito sa music, 'di ba? Minsan kala natin para dito sila pero hindi pala, 'di ba? May mga ibang pagkakataon pa pala. Ganoon, 'di ba? Kumbaga, daadaan ka talaga sa proseso. 'Yun ang sigurong gustong ibig sabihin dito ni Pablo. Yeah. Aha. Tama 'yun, 'di ba? Ano yung ibig niya sabihin lang doon, 'di ba? Gagawin at gagawin mo kahit anong paraan pa yan para makuha mo yung goal mo. Di ba? Ganun yun. Ganun yung parang yung na-observe ko na ibig sabihin dito ni Pablo. Di ba? Lahat gagawin mo kahit ano pa yan. Kasi alam mo na yun yung paraan mo para makuha mo yung goal mo. Di ba? Sa buhay. Di ba? Pagdating po yan, sa lahat po yan, no? Parang para sa akin talagang motivation tong sinasabi ni Pablo dito. Di ba? Totoo yan, lalo kami. Tulad ko, ako may anak na ako, no, pamilyado, no, ganun. Talagang hindi ako magdadalawang isip na kuhanin yung goal dahil meron akong inspirasyon, mayroon akong kailangan buhayin yung anak ko. 'Di ba? Ganun 'yun eh. Hindi kahit ano pang humarang sa iyo, 'di ba? Hindi mo atrasan yan, babanggain mo yan para talaga makuha yung goal mo. Lalo't meron kang binubuhay o meron kang inspirasyon kung bakit mo gagawin yung bagay na 'yon. Napakaganda ng kanta to ni Pablo. Mabilis lang yung lyrics, syempre rap eh, no? Kaya medyo naghahabol tayo para unawain yung mga sinasabi ni Pablo. Sige po. Yeah. Aha. Tigilan naman ako. Tama yon. Woo! Oh, grabe, no? Aha. Tama yan, no? Kumbaga, meron talagang mga pagkakataon na magkakaroon sa'yo ng doubt yung mga mahal mo sa buhay o yung kung sino man yung nasa paligid mo. Di ba? Kumbaga, sabi ni Inay, nako po, sigurado ka ba sa gagawin mo? Parang ganun, di ba? Parang, syempre, andun na rin yung, kung yung sitwasyon na yun, kung sino man samahan mo sa buhay, kahit hindi mo nanay, basta kasama mo sa buhay. Minsan talaga, mag-iisip sila sa'yo na, sigurado ka ba sa gagawin mo na yan? Parang hindi naman, hindi naman maganda yung gagawin mo. O, parang magkakaroon sila ng duda sa gagawin mo. Kumbaga, pwede na rin protection yon na parang, mag-ingat ka, wag basta-basta ganun-ganun, lalo kung magulang mo ngayon, di ba? O kung sino mahal mo sa buhay yon. Talagang may ganun. Pero, yun nga, parang para sa akin, no, ikaw talaga yung makakapag-decide dyan eh. 'Di ba, sa gusto mong gawin sa buhay mo. 'Di ba? Kaya sabi ko nga, 'di ba, tulad ko sa sitwasyon ko, 'di ba, kahit ano pa 'yan, talagang babanggain ko yung giba sa akin yan dahil meron akong kailangan buhayin. 'Di ba? Meron akong inspirasyon. 'Di ba? Meron akong ganung katinding goal na kahit sino pang humarang sa akin, hindi pa pwedeng hindi ko susuungin 'yan. 'Di ba? Ganoon eh. At tayo bilang tao, ito po lang po yung 2 cents ko, no. Tayo bilang tao talaga, ikaw lang, no. Ako lang, ikaw lang nanonood ngayon kung ano ang goal mo sa buhay, kung ano gusto mo marating. Ikaw lang talagang pwede mag-decide dyan. Hindi nanay mo, hindi tatay mo, hindi tsuhin mo, hindi kung sino asawa mo, girlfriend mo, boyfriend mo, wala. Ikaw talaga ang magdi-decide dyan kung gusto mo na mag-grow ka, na makuha mo yung goal mo. Diba? Ikaw lang talaga magdi-decide dyan, no? Kumbaga, ihingin mo lang siguro yung mga payo nila, observe mo lang yung mga gusto mong i-observe, ilabas mo sa kabilang tenga yung hindi. Diba, yung alam mong hindi naman makakatulong sa'yo. Basta para sa akin, basta wala kang inaadkabyatong tao at legal ang gagawin mo para makuha mo yung goal mo, idiretso mo lang yan. At tanging ikaw lang talaga yung makakagawa niyan dahil ikaw yan eh, sa sarili mo yan. Goal mo para sa sarili mo yan. Ikaw mismo yung magtatrabaho, ikaw mismo yung
kailangan kumilos para makamit mo yan. Gila. Yeah. Grabe, all but. Nga pa, Yeah. Grabe yun, no? Kinalabutan ako sa sulat ni Pablo na yun. Diba? Tama nga naman, no? Talagang kailangan sa harap ka lang nakatingin. Diba? Yung like ko sinasabi sa inyo, halimbawa, medyo umaalagwa ka na, may maganda na nangyayari sa buhay mo, diba? Yung sa gusto mong tahakin. Hindi pwede talagang hindi walang ngangakak yan sa likod mo. Totoo yun, meron talagang magiging basher ko, magiging manghihila sa iyo pababa dyan, merong crab mentality. Ngangakak yan dahil naiinggit sila sa iyo, gagawin nilang lahat para hirahin ka pababa. Dahil unang-una, deserve nila na nasa likod mo sila dahil yun nga, sila po yung mga talagang hihila sa iyo pababa. At yun nga, kaya sila nasa likod mo, hindi nila kaya yung ginagawa mo. Kaya hinihila ka nila pababa. No, wag ka nang lilingon doon. Tama doon, humarap ka lang, no? Doon ka lang tumingin sa harap. 'Di ba, doon sa goal mo. 'Di ba? Ganun lang ang gagawin mo. Wag mo na silang intindihin, magiging balakid lang sila sa gusto mong marating. 'Di ba? Magpapabagal lang sila ng ng tagumpay mo. 'Di ba? Gawin mo na silang stepping stone, tapakan mo sila yung mga sinasabi nilang negative sa iyo, tapakan mo 'yun para umangat ka. 'Di ba? Ganun po yung para sa tingin ko na gustong sabihin dito ni Olbap. Grabe. Napakatindi talaga ng pen game ni Olbap. Taga, atras natin ang bakit parang forward. Ayun nga yung sinabi yan, di baling pagong kesa matching. Di baling mabagal, yung ibig sabihin doon, no? Hindi ko pala to na himay, no? Di baling pagong, wag lang matching. Ibig sabihin nun, di baling mabagal ang proseso mo, o ang journey mo. Wag lang matching. Kasi yung matching, di ba? Parang gagawa ka ng illegal, eh. Diba? Monkey business nga, eh, di ba? Ganun, eh. Wag kang gagawa ng anumang hindi legal. 'Di ba? Di baling mabagal ang proseso mo, pagong ka, 'di ba? Pero legal, kumbaga umaandar ka pa rin kahit mabagal. At para sa akin, no, kasi naranasan na rin natin 'yan, eh. Yung mga ganun, eh. Ang bagal ng proseso pero nananamnam mo talaga na pagdating mo na sa top, parang iisipin mo, ang dami ko na palang pinagdaanan. Pero eto ako ngayon, nandito na ako sa taas. 'Di ba? Ang sarap ng ganung pakiramdam. Kaya nga tama 'yung sinasabi ni Pablo, no, di baling pagong, wag lang matching. 'Di ba? Di baling mabagal ang proseso, mabagal ang journey mo, mabagal ang pag-andar mo, basta legal. Wag matching, wag monkey business, wag kang gagawa ng illegal na bagay. Ay talagang lahat po ng illegal ay mabilis man ang abante mo, walang magandang patutunguhan. Tama yun. Lahat naman ganun, eh. Walang easy, sabi nga nila, walang easy money. No, lahat ng easy money, either illegal yan o talagang wala talaga. Madaling mawawala yan, eh. 'Di ba? Kailangan lahat ng bagay pinagpapaguran. Ganun yun. Tama. Tama yan, kasi lalo't pag alam mong meron ka ng napapala, wala talagang wala talagang pipigil sa iyo, eh. 'Di ba? Andun ka na, eh, nasa momentum ka na, eh. Pag nasa momentum ka na, huwag ka nang titigil. Kahit ano pa yung nasa paligid mo na parang dumidistract sa'yo, huwag mo nang pansinin yun. Actually, hindi mo na kami sa mapapansin yun kasi nakatutok ka na doon sa goal mo, eh. 'Di ba? Ganun yun, eh. Kumbaga, talagang dadaanan mo rin yung mga lubak-lubak na yan, yung mga problema, pero hari nawa ay talagang malalampasan mo yan. Ganun yun. Tama yun, tuso lamang ang takot sa karma. 'Di ba? Kasi nga tayo, kung ikaw ay gumagawa ka ng alam mong tama lang, 'di ba? Hindi ka takot sa karma dahil hindi ka naman makakarma talaga dahil wala kang
wala kang maling ginagawa. Good karma yung tatamasahin mo kasi tama yung ginagawa mo. Yung mga tuso, di ba, yun yung gumagawa talaga ng masama. Kaya takot sila sa karma. Tama yun. Grabe yung pen game talaga ni Olbak. Grabe. Sa gagawin mo. Parang meron lang akong either side dito, no, na parang sa mga sinasabi ni Olbak, parang yung sa sitwasyon ng pagiging Pilipino, no, yung medyo parang negative sa akin. Minsan ano, yung side niya rito, di ba? At sabi ni Itay, ano, paano na yung mga plano, ganun-ganun, no. Parang minsan kasi may dark side yung sa ugali ng Pilipino, no, sa ano natin, sa culture natin na minsan kung ililiteral ko yung sinasabi dito sa lyrics ni Pablo, no, parang nakasalala yung magulang niya sa kanya. Di ba, tama ba yung gagawin mo? O, sabi ng tatay, di ba, o paano na yung mga plano, ganun. Kumbaga, parang sana matanggal sa ugali ng Pilipino yung magiging yung anak yung parang bubuhay sa pamilya o sa mga magulang, no? Yun lang yung medyo dark side, no, sa yung naano ko lang kung literal yung sinasabi ni Pablo dito. Pero yung sa good side naman nito, no, talagang gusto lang ng magulang na mapabuti ka. Kumbaga parang binibigyan ka ng iba pang option, o sigurado ka ba diyan, ganun, 'di ba? Pwedeng ganun eh. Kaya para sa akin, sana yung mga ibang magulang na parang inaasa na yung kabuhayan sa anak, sana wag niyong gawin 'yun dahil unang-una, hindi po obligasyon ng anak na buhayin ng kanyang magulang. Dahil unang-una, hindi po kagustuhan ng anak na isinilang niyo siya sa mundo. Wag yung ibigay yung responsibilidad sa mga anak niyo, 'di ba? Hayaan niyo silang mag-grow, hayaan niyo silang tahakin yung gusto nilang tahakin sa buhay. Wag yung hahawakan niyo sila sa leeg na minsan yung iba sinusumbat pa, kundi dahil sa akin wala ka sa bundong to. May mga ganun po talaga, 'di ba? Hindi po natin maano yan sa Pilipino. Na yun po yung sanang gusto kong matanggal din talaga sa kultura ng Pilipino na pag hindi ka tumulong sa magulang mo na wala ka ng utang na loob, ganun. Kasi po ang pagtulong sa magulang ay kusa yan eh. Hindi yan pwedeng isumbat, hindi yan pwedeng iobliga sa'yo. Diba? Una-una, dapat ang magulang ang bubuhay sa kanyang anak. Hindi po ang anak ang bubuhay sa kanyang magulang. Lalo't po kung may kapasidad pa ang magulang, no? Dapat ikaw ang may obligasyon na buhayin ang iyong anak. Ganun yun. Hindi ang anak ang kailangang bumuhay sa magulang. Ano na lang po yan, kusang loob na lang po yan ng anak. Diba? Kung talagang pinalaki mo siyang mabuting tao, ay tutulong sa iyo yan kung sakaling kaya niya na. Ganun yun. Pero hindi mo dapat obligahin ang mga anak mo o ang anak mo na bumuhay sa iyo o bumuhay sa pamilya mo. Dahil ikaw yung may responsibilidad sa kanya bilang ikaw ang magulang niya. Ganun po yun. Yun lang po yung opinion ko. Yeah. Tama yung gutom sa ikaw mismo kukuha. Tama yan, walang ibang tao talaga eh. 'Di ba? Ikaw yung magbibigay ng solusyon sa mga problema mo. Ganoon 'yon. Hindi pa pwedeng may problema ka, nay, nung ulam, no? Tanggalin niyo ng ganoon, tay, nung ulam. Ikaw yung may problema noon eh. Lalo't kung malaki ka na, 'di ba? May tahig ka na. Ikaw na yung magbanat ng buto para sa sarili mo. Hindi yung sasandig ka lang kung kani-kaninong tao. Yung problema mo, hindi nila problema yon. At lahat tayong mga tao, individually, meron tayong mga sarili-sariling problema. Huwag ka nang dumagdag sa problema nila. Ganun yun eh. Ikaw yung tumatahak sa ano mo, sa journey mo. Ikaw yung guhit ng palad mo, sarili mong guhit ng palad yung tinatahak mo. 'Di ba? Hindi nila problema yung problema mo. Yun yung gusto kong sabihin. Grabe tong ano ni Pablo na to. Kanta niya na to, ang ganda. Makinig! Ano ba ang problema? Kayong lahat, anong problema? Number one problema sa mundo, pera. Anong pumipigil sa inyo? Gawin lahat ng gusto nyo! Talagang talagang ngayon ko talagang masasabi na napakalupit ni Pablo. Kumbaga ang galing niya mag-motivate sa mga kanta niya. Talagang may laman talaga. Kumbaga para sa akin, napakatindi niyang lyricist. Napakatindi niyang kompositor. Napakalawak ng utak niya. Talagang hindi siya gagawa ng kanta na parang wala kang mapapala. No?
Lalo po dito sa mga ano niya sa parang narration niya to, sinasabi sa mga tao, no? Ano bang pumipigil sa inyo, ganun ganon. Walang una totoo yung real talk pera. 'Di ba? Yung motivasyon din, yung support din, no? Support din ng pamilya. Minsan kasi real talking ko kayo minsan mas ano pa mas susuportahan ka pa talaga ng ibang tao, yung hindi mo kamag-anak, hindi mo kakilala. 'Di ba? Kaysa sa sarili mong dugo, sa sarili mong pamilya. Real talk po 'yan. Minsan kasi talaga papalakpakan na lang nila o susuportahan ka na nila o nandiyan na lang sila kapag meron ka nang napala sa gusto mong tahakin. Real talk po yan, no? Wag po kayong magagalit sa akin pero napakalaking katotohanan po niyan. Tulad kayo, di ba? Kayong mga nanonood sa akin, hindi nyo naman ako kaano-ano pero andito ka ngayon nanonood sa akin, di ba? Talagang 100% na masusuportahan ka pa talaga ng hindi mo kakilala. Mas nandiyan sila para sa'yo, sumusuporta, naniniwala sa'yo. Mas madalas pong ganun kaysa dun sa mga talagang kakilala mo. Minsan pag may nangyayaring maganda sa buhay mo, minsan sila pa yung hihila sa pababa. Sila pa yung talagang magpapabagal ng proseso mo. 'Di ba? Naiinggit sila, ganun. Ayun ang sakit po ng Pilipino kahit hindi niyo po tanggapin 'yan. Palagay ko talagang masasabi ko na dapat tanggapin niyo na. Na minsan ang kamag-anak mo pa, yung kakilala mo pa, kaibigan mo pa, yun pa talaga minsan hihila sa pababa. Kaya minsan mas madalas, yung sa akin yung mindset ko, mas magandang ihiwalay mo yung goal mo sa pamilya mo o sa mga friends mo o kung kanino. Kumbaga yung trabaho mo, mas magandang ikaw lang yung nakakaalam nun, yung ginagawa mong trabaho mo. Huwag mong ipapasok yung pamilya mo sa goal mo o sa trabaho mo o yung sa mga kakilala mo. Yung ganung mindset. Kasi pag talagang isinama mo yung mga kakilala mo, yung nakakakilala sa'yo, pamilya mo, friends mo, doon sa goal mo, doon sa trabaho mo, mahihirapan ka talaga. Minsan sila pa yung magiging balakid kung bakit hindi mo ma-reach yung goal mo na yun. Lalo sa ugali natin mga Pilipino, di ba, na gusto kong matanggal na parang, uy, meron ka na, pautang naman, yung mga ganun ba? Di ba, yung mismong, nagbabago ka na, porque ganun, yung mga banga na, gaganunin ka na nila. 'Di ba? Although talagang nasa ugali na ng mga Pilipino na talagang tayo ay mapagmahal tayo sa pamilya. Ang ibig ko lang pong sabihin no na 'wag mong totally ipapasok sa yung goal mo para umunlad yung buhay mo, umunlad yung pamilya mo nang dahil sa iyo, yung ipapasok mo sila totally doon sa ginagawa mo. 'Di ba? 'Wag ganoon kasi pag talagang lahat ng galaw mo ay alam nila, wala mangyayari. 'Di ba? Kasi marami kang iisipin mo kung anong sasabihin nila sa iyo kapag hindi ka nagtagumpay, magiging ganoon magiging burden mo pa sila. 'Di ba? Tapos pag alam nila lahat sa iyo, lahat ng ginagawa mo, talagang iisipin mo pa sila. 'Di ba? Isipin mo na, ay baka mamaya porque hindi ako nagpautang o hindi ko sila tinulungan, iisipan na nila mayabang na ako, ganoon. Magiging ganoon na yung mindset mo. Kumbaga, kakainin ka na nun nung sistemang ganoon. Na which is para sa akin, hindi po talaga maganda yung ganong sistema. Kaya, kung may goal ka, kailangan sa sarili mo muna yung goal mo. Pag alam mo talagang kaya mo na at nandoon ka na at alam mo meron ka na talaga napatunayan, siguro doon muna lang sabihin sa kanila. Diba? Dahil unang-una, talagang hindi ka naman nila masasamahan sa proseso dahil lahat tayo individual nating tinatahak ang ating goal. Diba? Sila meron din silang goal para sa sarili nila. Ganun yun. Huwag mong itotodo, no, yung hanggat wala ka pa talagang matinding hawak na tagumpay, huwag mong itotodo yung suporta sa kanila. Bilang parang i-carry muna sila sa likod mo na alam mo namang kaya naman nila yung sarili nila, huwag ganun. 'Di ba? Kasi pag ikaw ang nawalan, hindi ka rin naman talaga nila totally matutulungan. Walang ibang tutulong sa sarili mo kundi ikaw. Sana kunin nyo lang po yung para sa inyo rito sa sinasabi ko, no, sa mga opinion ko, sa mga sinasabi ko dito. Ilabas nyo rin sa kabilang tenga yung mga hindi para sa inyo. Basta gusto ko lang po sabihin, kung meron kang goal, sarilinin mo yung goal mo na kasi ikaw yung tumatahak niyan. Kung maaari, wag mong isama yung ibang tao na alam mo naman na hindi naman makakatulong sa'yo, yung magpapabagal ng proseso mo. Pwede mo naman kasi na silang tulungan pag nandoon ka na sa taas kapag meron ka na talagang narating o na-reach mo na yung goal mo. 'Di ba? Kasi mahirap yung nasa proseso ka pa lang, paakyat ka pa lang, tapos nasa likod mo na silang lahat. Mahihirapan kang makaangat o makuha yung goal mo. Sana naunawaan niyo sinasabi ko. Nung
Mhm. Pero kahit sa pamilya nyo, sa kaibigan nyo, di nyo masabi. Mhm. Kasi nga ganun eh, kanya-kanya talaga tayo ng ano eh, ng diskarte sa buhay eh. Minsan, yun nga, sinasabi yan, hindi niya nga masabi sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo, kasi nga nahihiya ka. Lalo't kung wala ka pa talagang nararating, lalo't syempre, alam nga natin, lahat tayo may kanya-kanya problema. Iisipin mo, kailangan bang sabihin ko pa sa kanila itong problema ko na to, eh may mga problema rin sila. Ako po bilang tao, ganun po ako eh. Ayoko pong mang-istorbo para humingi lang ng ihinga ko sa kanila yung problema ko. Ayoko ng ganun. Sarili ko pong problema, sinusolve ko. Wala po akong iniistorbong tao dahil alam ko po sa sarili ko na kanya-kanya po tayong lahat. Meron po tayong problema. Yun po yung mindset ko bilang tao. Kahit sino pong totoong nakakilala sa akin, never po akong nang istorbo ng tao kahit gaano po ako kalugmok sa buhay. Ganun po yung mindset ko. Kasi ako po, yung unang-una, introvert nga rin po ako, tapos ayoko talaga nang iistorbo. Dahil ayoko rin iniistorbo ako, lalo't kung meron po akong matinding ginagawa sa buhay ko. Ganun po yun. Kaya, para sa akin, bilang ako, gusto ko talaga na ma-reach ko yung goal ko ng ako lang. Ganun ako. Diba? Ayoko mandamay ng ibang tao, ayoko problemahin na yung problema ko. Mula nung bata pa po ako, ganun ako. Ganun po yung mindset ko. Lumaki po ako na hindi po ako humihingi ng tulong. Kahit sino pa pong tanungin nyo na totoong nakakilala sa akin, never akong humingi ng tulong, yung major na tulong talaga. Dahil alam kong kaya ko pong solusyonan yung problema ko. O yung mga bagay na tinataha ko. Ako lang po lahat gumawa nun. Ganun po yung mindset ko. Kaya po ganito po ako magsalita kasi po, hindi ko masasabing independent na parang sinasabi ko na po sa inyo na ganun po ang pagkatao ko. Never po ako nang iistorbo ng ibang tao para lang problemahin din nila yung problema ko. Gabi-gabi! Gabi-gabi, iniiyak ka! Mhm. Anong pumapigil? Motivation yan eh. Maraming pumipigil. Pera, syempre, hindi ka makakagalaw. Sabay data pa lang, mga ganun-ganun. Kailangan mo pa rin ng pera, pamasahe, di ba ganun? That's yung motivation. Minsan, yung nasa paligid mo, hindi ka mabigyan man lang ng motivation. Kumbaga, makikita mo, ang tatamad din nila. Yung mga buhay din ng mga nasa paligid sa'yo, puro ganun lang, paulit-ulit, di ba? Minsan talaga, unang-una, pera talaga, tas yung surrounding mo din. Di ba? Minsan kasi kung ano rin yung nakikita mo sa paligid mo, minsan mahahawa ka dun eh. No? Nakukuha niyo ba yung gusto kong sabihin? Kaya kung nakikita mo yung paligid mo ay hindi ka mag-i-improve sa nakikita mo sa mga nakapaligid sa'yo, umalis ka dun sa lugar na yon. Kasi, kumbaga comfort zone yun eh. Minsan kasi yung iba, pala inom lang ng inom, di ba? Tambay lang, di ba? Minsan maiisip mo, sila nga, ganito eh. Ako pa ba, gusto ko pa bang ayusin yung buhay ko? Ganito na lang din ako kasi yun yung nasa paligid mo eh. Di ba? Pero kung gusto mong may mangyari talaga sa buhay mo, lumabas ka sa sitwasyon na yon. Lumabas ka sa comfort zone. Di ba? Kapag lumabas ka sa comfort zone mo at nalaman mo na may iba pa palang makikita ka sa paglabas mo, at totoo yan, mahihirapan ka talaga. Kasi nga, wala ka na sa comfort zone mo eh. Nandun lahat, pag lumabas ka sa comfort zone mo, nandun lahat ng struggle. Pero doon mo makikita yung totoong mundo. Kung para saan ka talaga o para yung tinatahak mo kung para doon ka ba talaga. 'Di ba? Ganun 'yun. Hindi mo na iisipin yung tambay na lang ako kasi sila nga ganito eh, tambay lang, nabuhay naman sila ng hanggang tumanda sila eh, 'di ba? Ganun na lang yung mangyayari sa'yo pag nandoon ka sa comfort zone, 'di ba? Kailangan mo lumabas. Lagi ko pong sinasabi to. Noon lumabas ka sa comfort zone, nothing grows there, 'di ba? Hindi ka mag-grow diyan sa comfort zone. Stagnant ka na lang diyan ka na lang. Gawin mo lahat ng bagay para umunlad ka. 'Di ba? Para masabi mo na, lalo kung yung iba sinasabi, ang magulang mahirap. Siyempre, mahirap magulang, mahirap na rin yung anak. Puro ka na lang kayo mahirap. Hindi po totoo 'yun. 'Di ba? Iba-iba tayo ng mentality, iba-iba tayo ng kapalaran. No, kung mahirap kayo, bilang lumalaki ka o nabuhay ka ng mahirap kayo, gumawa ka ng paraan para lumabas ka sa hirap. 'Di ba? I-break mo yung cycle. 'Di ba? Sana na may natutunan ka sa sinasabi ko na i-break mo yung cycle. Huwag kang nandiyan lang. Hindi porke yung mga magulang mo, yung mga kaibigan mo, o yung mga nasa paligid mo, nandiyan lang sila, hanggang diyan na lang sila. Hindi pa pwedeng hanggang diyan ka na lang din. 'Di ba? Gawin mo lahat ng best mo para mapatunayan mo sa sarili mo na hindi ka na lang hanggang diyan. 'Di ba? Lumabas ka sa comfort zone.
Nothing grows there. Takot? Mhm. Yun din, takot. Talagang matatakot ka eh, di ba? Parang panibagong mundo to eh, yung pinapasok ko eh, di ba? Parang, ayun nga, halimbawa, talagang natanggap ka na sa trabaho, kailangan mong lumuwas ng ibang lugar, di ba? Siyempre, titira ka doon, magbo-board ka, o talaga magre-renta ka ng titiran mo, mag-isa ka lang doon, nasanay ka dati na malapit ka lang sa mga kaibigan mo o sa magulang mo, di ba? Matatakot ka talaga. Pero kailangan mo kasing maranasan yun. 'Di ba? Hindi ka mag-grow pag hindi mo mararanasan 'yon. Kailangan mo kailangan mo magsakripisyo. Kailangan mo talagang magutom, kailangan mo talagang maging mag-isa, iiyak ka talaga, mag-isa ka, iiyak ka na lang. 'Di ba? Malulungkot ka, ma-homesick ka, namimiss mo yung mahal mo sa buhay. Pero kailangan mong gawin 'yun kasi meron kang purpose sa mundo. Hindi ka na lang kung ano man yung nakakamulatan mo hanggang doon ka na lang, hindi ganun. Kailangan mong mag-grow. Kailangan mong gawin yung nararapat para hindi mo masasabing hanggang dyan ka na lang. Oras pa, oras! Pera, malamang pera! Yes, pera. At yun din yung sa oras, no? Minsan kasi lalo sa mga edad namin, mga 50 na kami, di ba? 50 years old. Yun din kalaban po namin yung oras. Isipin niyo po ako, share ko lang ng unti. Isipin niyo gano'n na po yung edad ko, tapos yung anak ko, di ba? 8 years old pa lang, isipin niyo. Oh, di ba? Talagang ang kalaban ko na oras, di ba? Di ba talagang kailangan ko na mag-grind hard talaga sa trabaho o sa kung ano man gagawin ko sa buhay para ma-secure yung anak ko in the future. Dahil unang-una po kalaban ko na po yung oras dahil nasa kalahati na po ako ng lifetime eh. Yung iba nga actually 30 na nga po, 'di ba? Yung iba 30 years old na nga po yung kalahati doon ng buhay, 'di ba? Actually ako 50 na nga, 'di ba? Kumbaga lumagpas na tayo doon. Kumbaga ang lifespan nating mga Pilipino talaga hanggang 60 na lang eh. 'Di ba? Kung iisipin niyo 60 na talaga. O isipin, mayroon na lang akong 10 years na lang, 'di ba? Yung anak ko 8 years old pa lang. Paano 'yun? Kaya minsan kalaban talaga yung oras. No, kaya nga gusto ko sabihin sa inyo lalo sa mga bata-bata pa diyan, no, wag yung sayangin yung oras niyo. No, hangga't bata kayo, gawin niyo na yung nararapat, gawin niyo na yung mga bagay na makakapagpa-improve sa sarili mo. No? In physically, mentally, lalong-lalo na po sa financial. Dahil talagang ngayon po kalokohan na hindi ka na mabubuhay ka na walang financial. Hindi po tayo mabubuhay na walang financial. Kailangan meron tayong financial stability. Kailangan po natin yan yung unang-una din nating ma-reach, no? Dahil syempre, lalo pag nagkapamilya ka, magiging secure na yung pamilya mo. 'Di ba? Ganun dapat ang mindset. Hindi puro yung lalo yung ibang kabataan, 'di ba? Parang warty-warty lang, 'di ba? Walang paki sa ilang taon na, minsan 30 na, wala pa ring hanap buhay. 'Di ba? Puro tambay, puro pa rin yung ginagawa, 'di ba? Maging kayo, gawin yung mag-focus kayo sa ikag-grow nyo kasi pasasalamatan nyo rin yung sarili nyo kapag na-reach nyo yung goal na yan. Dahil kapag nagpamilya kayo, hindi mahihirapan yung pamilya nyo. Ganun yun. Based on my experience po itong sinasabi ko, minsan talaga nung kabataan ko din talagang wardi-wardi tayo, di ba? Puro chicks, ganun, puro tambay noon, di ba? May isa ring malaking pinagsisihan ko rin yan noon. Na parang hindi ako nag-focus sa buhay. Di ba? Kaya ngayon sinasabi ko sa inyo, di ba? Time ang kalaban mo. Tama yon, oras ang kalaban, di ba? Pera, time, at marami pang iba. No, kaya kung ikaw may goal ka, lahat ng alam mong negative, iwanan mo yan. Huwag ka nang lumingon sa likod. Sabi, tama nga si Pablo, di ba? Sa harap ka lang tumingin, dun ka lang sa goal tumingin. Ganun lang po yun. Ikaw na yan! Mhm. Hawak mo na yan! Yes. Pang hinihintay nyo! Sabi nga nila, hawak mo ang beat. Kumbaga, hawak mo yung kapalaran mo. Ikaw na yan. Di ba? Walang ibang gagawa ng gusto mong gawin sa buhay mo, kundi ikaw. Tama sinasabi ni Pablo, di ba? Ikaw na yan. Di ba? Ganun yun. Ikaw yan eh. Di ba? Kahit anong payo sa'yo nung kung sino, kahit anong pagsabihan nga pa nung kung sinong mentor mo, kung sinong may napala na sa buhay, o may narating na sa buhay, ikaw pa rin yung gagawa ng desisyon para umunlad ang buhay mo. Di ba? Kahit ano pang balakid dyan, kahit ano pang distraction yan, kailangan mo lampasan yan.
Kasi buhay mo yan. Ikaw ang gagalaw dyan. Hindi ng nanay mo gagalaw dyan. Hindi tatay mo, girlfriend mo, asawa mo. Ikaw ang gagalaw dyan. Real talk. Talaga mo na kaluluwa mo sa bodega! Yes! Tama. Kalaga mong kaluluwa mo sa bodega. Ibig sabihin nun, di ba? Umalis ka dyan. Di ba? Umalis ka dyan sa mga kabalbalan mo. Di ba? Kumawala ka. Gawin mo yung nararapat. Di ba? Galing ni Pablo. Grabe tong kantang to. Ang tindi ng kantang to ni Pablo pala, tungit siya. Ibang klase si Pablo. Meron na ba siyang yung solo concert talaga? As in solo concert. Yung ginagawa nila, Philip, di ba nila, yung mga ganun. Ito si Pablo parang siya parang siya yung leader ng SB19 pero parang tahimik siya, no? Parang hindi niya sinasamantala yung pagiging leader niya. Kumbaga, nasa likuran lang siya, hinahayaan niya yung mga kagrupo niya, yung apat na mag-shine. Yun yung napansin ko sa kanya. Pero, ito nga, di ba, sinasabi ko sa inyo na napanood ko itong live na to, at itong kanta niya na to. Pag ito talaga, ay talagang inano ni Pablo, sineryoso niya yung solo act niya. Nako, kakainin niya lahat talaga. No, ganun katindi. Ibang kaya para sa akin, no, itong SB19 talagang sila, lahat na nasa kanila, no. No, talagang masasabi natin deserve nila yung nagiging tagumpay nila ngayon. No, talagang walang tulak-kabigin, lahat sila magaling sa lima. Lahat sila may talent, no. Iba't iba yung talent nila pero lahat talaga may talented at pinakamatindi talaga sa kanila ng ugali nila, yung down to earth. Yun po yung pinakamagandang nila, aspeto nila bilang artist, no. Napaka down to earth. Sobrang sikat na sila pero hindi mo makikitang lumaki ulo nila. Itong SB19. Real talk lang po yan. Yeah! Ang angas itong no? Itong pre-chorus. Ano ang plano? Nakakilabot kung nandito ako, putik na yan. Ewan ko, baka maiyak na ako dito eh. Grabe yung lyrics eh. Talagang tatamaan ka eh. Lalo po ako, tatay ako, di ba? Isa na akong tatay. Tatamaan ka talaga sa mga sinasabi ni Pablo rito. Pag ganun ka eh. Oo nga, tinagdaanan ko rin yan eh. Yung mga ganun. May mga magkakaroon ka ng self-doubt, lalo nung bata-bata ka pa. At parang pakiramdam mo, kahit anong gawin mo, lagi ka nabibigo. Nagkakaroon ka ng self-doubt eh. Isa rin yun. Di pagdududahan mo yung sarili mo na kaya ko ba? Parang ginagawa ko naman lahat, pati hindi ko pa rin maayos yung buhay ko, di ba? May ganun eh. Tapos, yun nga, yung nasa paligid mo, walang suporta, wala man lang moral support, di ba? Parang pag hindi ka nagtagumpay, parang imamak ka pa, alam mo yun? Parang lalo ka ngayon mawawalan ng loob na gawin yung mga bagay. Di ba? Marami pong ganong journey. Kaya sinasabi ko sa inyo, no, kahit ano pa yan, ikaw talaga yung guguhit sa palad mo. Di ba? Yung kapalaran mo, ikaw talaga yung guguhit yan. Ikaw yung tatahak ng kapalaran mo. Walang ibang taong gagawa niyan kundi ikaw. Kaya kailangan unang-una ayusin mo yung mindset mo, ayusin mo yung mental health mo. Yun yung number 1 din. Kasi kung bagsak ang mental health mo, hindi ka magpo-progress ng maganda. 'Di ba? Ganun 'yun. Yeah. Yun na yung gusto lang sabihin ni Olbap dito, eh, 'di ba? Talagang ikaw yung gagawa niyan. 'Di ba? Huwag kang tatamad-tamad, 'di ba? Lumabas ka diyan. 'Di ba? Lahat ng self-doubt, 'di ba? I-conquer mo 'yan, yung mga wihila pababa, lagpasan mo 'yan, tapakan mo sila para makarating ka doon. 'Di ba? Yung kumbaga sinasabi ni Pablo, talagang kaya mo 'yan, ikaw 'yan eh. Gawin mo lahat para ma-reach mo yung goal mo na 'yan. Tulad ng ginawa nila, 'di ba? Ang dami nilang pinagdaanan sa journey ng bilang artist sila. Pero ngayon nakita niyo naman, 'di ba? Andun na sila. 'Di ba? At yun nga, nagsisimula ng kanilang pagiging international artist. No, kaya dahil kung sinasabi, 'di ba? Kapag nakita na natin silang tumapak ng Lollapalooza, yun na po talaga. Yun na ang hudyat na itaga nyo sa bato talaga. SB19 International Artist. Makikita na po natin talaga sila sa Billboard charts. Noon ko pa po sinasabi sa inyo yan. Hindi po yung Billboard ganun yung, 'di ba? Yung digital something. Hindi po. Yung sa Billboard Hot 100 na talaga. Doon na natin sila makikita. At hopefully makakuha na rin sila ng mga international awards, mga Grammys, kung ano-ano pa mga international award talaga. Yun na po talaga. Ako po naniniwala po talaga ako sa Mahalima dahil talaga pong
Hindi po sa 18 tayo, talaga nakikita ko po talaga na sobrang talented nila. At sa ugali lang nila, di ba? Sa pagiging down to earth nila, talagang deserve nila na makuha yung mga bagay na yun. Deserve nila yung tagumpay. Yeah. Grabe, no? Grabe ka, Olbap. Ang ganda ng kanta mo na to. Saka ano, no? Feel na feel niya yung kanta niya. Talaga yung performance niya, grabe. Sobrang solid. Woo! Grabe yun. Tama yun, silaban mo ng mitya. Ibig sabihin lang nun, kailangan mo lang kumilos. Napaka-solid, men. Grabe. Ayun na. Ayun na yung mitya. Sinilaban niya ng mitya. Napaka-angas, no? Tapos nagmamarcha sila, no? Ang galing. Grabe ka, Olbap. Napakaganda ng kanta niya na to. Ayun lang po, no, at yun nga po sa mga hindi pa nakakaalam, kaya po ako namulat o talagang kung bakit ko nakilala ang SB19 nang dahil po sa La Luna. No, yun po ang unang-una kong nakita na music video at yun po ang aking ginawa ng reaction video noon. Kaya po ako namulat sa sa SB19 yung nireact ko yung La Luna ni Olbap. Doon pa lang nakita ko na ang tindi ng pen game nito kasi nga po 'di ba nasa hip hop world ako, di ba? Talaga pong lahat po ng nire ako po dati ay tungkol po sa mga rap po, no? Mga Tagalog rap. No? Kaya yung nakita ko yung music video ng La Luna at nakita ko yung pen game ni Pablo doon, sabi ko, grabe tong artist na to. Hindi siya hip hop artist pero daig pa niya yung ibang hip hop artist kung paano siya magsulat. Diba? Alam niyo naman po yung La Luna kung gaano katindi po yung La Luna, diba? Maraming salamat kung nakaabot ka hanggang dito at kung may pumasok sa iyo sa mga sinabi ko dito sa reaction natin, may mga 2 cents kong nilabas, mga komentaryo ko, mga opinion ko, yung mga akma sa iyo, i-absorb mo na lang yon at ano mo sa buhay mo na kung mapapakinabangan mo yung sinabi ko na yan. At yung mga hindi mo mapapakinabangan dun sa mga sinabi ko, huwag mo nang kunin yon, isantabi mo yon. At yun nga, gusto ko lang sabihin sa iyo na itong kanta na to ni Pablo Namicha, sobrang tagos din sa akin to dahil bilang ama at bilang, alam nyo na, di ba? Talagang lahat tayo kailangan po natin yung mga ganitong kanta para ma-motivate po tayo na huwag tayo mawalan ng loob at kailangan gawin natin yung nararapat sa buhay natin na tama yon na ikaw yan, na ikaw ang tatahak ng sarili mong journey para maabot mo ang tagumpay. Maraming salamat, huwag nyo kakalimutan na mag-subscribe dito po sa ating channel. Ingat kayo lahat, God bless and peace out. Bye.